morning everyone, my name is Roxanne Marie S. De Leon and this is my performance test in ethics. My chosen topic is death penalty. It should be legalized here in Philippines or not. My interviewees are Mary Jean De Leon, who's church leader, and Angelito C. De Leon, which is my father. So let's start. What's your opinion about death penalty? It should be legalized in Philippines or not? For me, gusto ko talagang malegalize. Siguro hindi kaila sa atin ang mga pangyayari ngayon sa ating lipunan. Kabilat kanan ang patayan, kabilat kanan ang rape case, kabilat kanan ang drugs problem. So, sa mga nangyayari ngayon sa paligid, sa lipunan natin, kung hindi aksyonan ng authority ang mga ganyang kaso, na kahit kitang-kita na yung ebidensya kung sino ang may gawa, hindi pa talaga bigyan ng penalty, dadami at dadami ang mga masasamang tao sa mundo kasi na-absuelto. Minsan, sa isang banda, yung ating mga otoridad gusto rin nilang idadaan sa tamang proseso. Pero kung nakikita naman siguro natin yung harap-harapang pangyayari na kahit siguro ikaw gusto mo ikaw na mismo ang papatay sa tao dahil nakita mo, ba't idadaan mo pa ng mahabang proseso na pwede mo namang bigyan agad ng penalty. So, sa mga nangyayari ngayon, like itong current lang na nangyari kay Princess, yung sa Connell na bata ni rape, brutal ang pagkaka-rape nun. Kilala kung sino ang nag-rape, pero bakit hindi agad hinuli? Bakit hindi agad binigyan ng penalty? Bakit kailangan pang dadaan ng mahabang proseso? So, yung mga ganyang kaso, siguro, death penalty diretso. Kaya, mas gusto kong may death penalty ang Pilipinas. Tulad nung dati. Nasampulan na yan eh. Nung kay Echegaray. So, bakit naputol pa yun? So, approve ako sa death penalty in the Philippines. What's your opinion about death penalty? It should be legalized here in Philippines or not? It should be legalized in the Philippines in the sense na very rampant yung mga criminals. So, wala nang takot sa law enforcer o sa mga batas. So, binabaliwala nila yung authority. So at the same time, madali silang makaprovide ng pangpiyansa. So yung iba ma-acquit. So madali ma-acquit kahit na mabigat yung kaso, lalo na pagka mga wealthy yung mga involved, yung may pera. So katulad ng mga crimes na dapat patawan ng death penalty is yung murder and rape, rape with murder. So yung iba minor ang edad, so hindi na, wala nang takot sa Panginoon. So kumbaga they were parang pinapasukan na sila ng evil. At the same time, yung mga drug lords
yan yung mga dapat bigyan ng mga death penalty una-una, dahil maraming buhay ang nasisira sa ginagawa nila. So yung mga victim nila nakapambiktima ng mga inosenteng tao. So kung wala sila, so wala siguro, most probably wala siguro yung mga drug dependent, yung mga users. So yan din. At saka yung mga brutal killers, no, yung walang awang pumatay na walang dahilan, siguro most probably influence sa drugs. So yan yung mga dapat bigyan ng death penalty. So sa tingin ko, kung may death penalty, magkakaroon na ng takot yung mga kriminal, dahil yung buhay minsan lang dumarating. So kung isa sila sa mapapatawan nun, siguro magiging sample sa ibang mga criminals yung mangyayari sa kanila. So sa Pilipinas, tumataas yung ratio ng mga criminals dahil hindi nasasampulan. So binabaliwala lang nila dahil unang-una, pag na-convict sila, na bilanggo sila, papakainin sila, aalagaan sila ng mga politiko na o ng mga may mga pera, usually ginagamit pa sa sindikato. So as we observe, may mga criminals na nakakalabas sa mga bilangguan. So kung may death penalty, hindi na mangyayari yun. Hindi na sila magagamit ng mga influential people. So yan yung aking opinion, na dapat magkaroon ng death penalty yung Pilipinas para mabawas-bawasan yung mga nasasamang loob. So yan po.